ang mga uuwing OFW na magre-repatriate nga dito sa bansa. At habang nagpapatuloy pa ang tensyon sa Middle East. Yan muna ang latest sa inyo. Balik sa inyo, Nikki. Yan ang express report ni Nina Ongpaupo. Ikilalanin daw ng Israel bilang isang terror victim ang Filipina caregiver na nasawi sa isang missile attack sa Tel Aviv noong February 28. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, nagpaabot ng pakikiramay sa telepono si Israeli Foreign Minister Gideon Saar. Nangako raw na magbibigay ng tulong pinansyal ang Israel sa pamilya ng caregiver na si Mary Ann de Vera, katulad ng natatanggap ng mga nasawing mamamayan ng Israel. Sa ngayon, hindi pa rin naiuwi ang mga labi ni de Vera dahil sa saradong airspace sa ilang bahagi ng Middle East. Susunod, pasahero at isang TNVS driver nag-away dahil sa cellphone. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Frontline Express. We'll be right back. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang inspeksyon sa bagong istasyon ng bus sa Kamuning. Kabilang sa tinitingnan ng Pangulo ang daanang pinalit sa tinaguriang Mount Kamuning. Live mula sa Quezon City, may express report si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta? Anong balita dyan?
Nikki, formal na nga binuksan ng pamahalaan sa publiko itong Kamuning Station ng EDSA Busway. Alam mo, kung ikukumpara natin ito dun sa pag-inspeksyon ng Department of Transportation noong Agosto na nakaraang taon ay ibang-iba na ang itsura ng estasyon na ito dahil may maayos na itong malalakaran at may mauupuan na rin yung mga pasahero naghihintay ng kanilang masasakyang bus. Pero ang pinakabida talaga sa proyektong ito ay ang pedestrian access mula sa mga bangketa papunta dito sa estasyon sa gitna. Dati kasi kailangan pang umakyat ng mga pasahero sa MRT Kamuning Station at saka pabababa papunta sa busway station. Ngayon ay may sarili na rin itong access mula sa magkabilang direksyon ng EDSA. May mga elevators na rin ng stasyon na ito para maging accessible sa mga persons with disabilities, senior citizens, mga buntis o may kasamang bata. Kung matatandaan natin, itong sagot ng Department of Transportation sa napakatarik na Scout Borromeo Nia South Road Footbridge o mas kilala sa bansag na Mount Kamuning. Bukod dito, nire-rehabilitate na rin ng DOTR ang iba pang busway stations, partikular na ang bagong Barrio, Balintawak at Guadalupe. 87 million pesos ang nilaan ng DOTR para sa pagpapagawa ng mga estasyon na ito. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos pa nga ang nag-inspeksyon dito kanina. Bago yan ay umakyat din siya doon sa Mount Kamuning. Pakinggan natin ang kanya naging pahayag. Naayos natin ito within 4 months. Ang pangako sa atin ay 6 na buwan, 4 na buwan pa lang ay tapos na. Kaya ngayon, mas mababa na ang akyatin na hagdan, tapos meron ng elevator para kung yung mga hindi kayang umakyat ng hagdan. Nikki, sa third quarter ng taong ito ay bubuksan na rin yung mga ipinapagawa pang mga busway stations. At itong Mount Kamuning naman ay titibagin na raw dahil hindi raw ito ligtas gamitin ng mga pedestrians. Nikki. Yan ang Express Report ni Gerard de la Peña, live mula sa Quezon City. Nagbigay ng tipid tips ang Manila Electric Company o Meralco para makabawas-bawas sa konsumo sa kuryente. Pagsapit kasi ng Abril o sa susunod na buwan, posible na raw maramdaman sa electric bills ang epekto ng giyera sa Middle East. Narito ang Frontline Report. Sa gitna ng patuloy na gulo sa Middle East, aminado ang Meralco na posibleng may epekto yan sa presyo ng kuryente dito sa bansa. Coal at natural gas na karamihay inaangkat sa Asia ang gamit ng mga planta na power source ng Meralco. Pero sumisipa rin daw ang presyo niyan kung tumataas ang singil sa petrolyo. If the price of gas increases or the price of oil increases, lilipat sila sa ibang energy source like coal. So, mas marami rin gagamit ng coal kumpara sa other energy sources. Sa post naman sa X, sinabi ni Meralco Chairman at CEO Manny V. Pangilinan na pinag-aaralan na ng kumpanya ang posisyon tungkol sa LNG o liquefied natural gas. Gayon din daw ang epekto ng presyo ng coal sa diesel. Sa darating na Abril, posible raw maramdaman ang epekto ng gulo sa electric bill. Matataon pa kung kailan inaasahang tataas na ang demand dahil sa umiinit na panahon. Sisiguruhin naman daw ng Meralco na hindi magkukulang ang supply, pero hindi naman masama kung magtitipid din sa kuryente. We fully support the government's call for energy efficiency, that we are able to maximize the use of electricity but mindful of the consumption, the demand side management and the need for energy conservation efforts. Sa pag-aaral ng Meralco Power Lab, lumalabas na makakatulong